Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan nami huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mo kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo, noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga, at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan, nakipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda, at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw at ilong sa tainga.
Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo yari sa pinakamainam na harina, pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat, nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawag ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang buon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok sa tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ni Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit tiniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang kadahilanan, liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay nakatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ngayon ay Biyernes, Friday, and Friday is Quiapo Day. Araw ng ating pagdedebosyon, araw ng ating pagpaparangal sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin ang poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, unang-una magandang tanghali sa inyong lahat. Mukhang gutom na kayo. Ngayong araw, pinagdiriwang din natin ang paggugunita kay San Roque. San Roque ay tagapagpagaling. San Roque, galing siya sa isang maimpluwensyang pamilya, pero sa kanyang pagnanais na makatulong sa kapwa, umalis siya sa kanila at tumulong sa mga may sakit. Nagpagaling siya. Pero sa kanyang pagtulong sa mga may sakit, noong mga panahon na yun, sa kanilang lugar, merong epidemya. Pero kakatulong niya sa mga may sakit, kahit siya nagkasakit din. Kaya ang ginawa niya, para hindi makahawa, pumunta siya sa gubat at doon siya nanirahan. Pero dahil siya lang mag-isa, wala siyang makain, walang tumutulong. Until merong aso, kaya may aso si San Roque, yung aso ay pumupunta sa kanya at pagkatapos dinadalhan siya ng mga pagkain at ng mga pangangailangan niya. Siyempre, nangyari yun dahil sa tulong ng Diyos at sa kanyang pananampalataya. Nung nalaman ng may-ari ng aso, na ganon yung ginagawa ng aso
kay San Roque, inampun niya si San Roque. And eventually, gumaling at nagpatuloy siya sa pagtulong sa mga nagkakasakit, patuloy siyang nagpagaling sa mga may sakit. Mga kapatid, kung tutuusin, pansamantala lang naman nagkaroon ng sakit si San Roque. Pero yung kanyang pananampalataya at yung marka na iniwan niya sa atin ay nananatili, naging permanente. Pansamantalang nabuhay dito sa lupa si San Roque, pero ang kanyang pwesto sa langit ay naging permanente. Kung kayo ba papipiliin, anong pipiliin nyo? Yung permanente o yung pansamantala lang? Malamang, depende. Di ba? Depende. Kung ang pipiliin natin, kung ang kalagayan natin ay maganda, kung kalagayan natin maginhawa, for example, marami tayong pera, syempre pipiliin natin na maging permanente sana yung ganun. Kung maayos yung pamumuhay natin, yung pakikipagkapwa natin, for example, syempre pipiliin natin na sana permanente yun. Pero pag nagsimula na yung pagtitiis natin, pag nagsimula na yung mahirapan tayo, pag nagsimula na yung kailangang kumayod tayo, ang mas gusto natin ay pansamantala na lang. Mas gusto natin na matapos at hindi permanente. Siyempre, sino ba namang mas gugustuhin na maghirap habang buhay, di ba? Sino ba namang mas gusto na may sakit ka habang buhay? O di kaya naman sino bang may gusto na nahihirapan ka ng permanente buong buhay mo? Siyempre, wala naman. Sa buhay natin, mas marami yung mga bagay na pansamantala. Ang buhay natin, pansamantala. Kalusugan natin, pansamantala. Lahat ng meron tayo, pansamantala. Pero may mga bagay na permanente. At ang isa sa mga bagay na permanente ay ang kasal, ang pagiging mag-asawa. Supposedly, ito ay permanente. At kung papaanong pinlano ng Diyos na maging permanente at panghabang buhay ang pagsasamahan ng mag-asawa, gayon din naman. Ang plano niya ay panghabang buhay, pangwalang hanggang buhay, tayo nakasama niya. Pero ang problema sa atin, minsan, mas gusto natin temporary lang. Minsan, mas gusto natin pansamantala lang. Dahil minsan, ayaw natin yung mga way para sa permanente. Lalo na kapag nahihirapan tayo. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong inilalarawan ng Diyos ang kanyang relasyon sa kanyang bayan sa pamamagitan ng imahe ng kasal, sa pamamagitan ng imahe ng magkatipan. Narinig natin mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, inilalahad ng Panginoon kung papaanong nakita niyang lumaki ang bayan niyang Israel katulad ng isang babae. Pero katulad din doon, hindi naging faithful, kundi naging taksil ang kanyang bayan na Israel sa kanilang tipan. At pag sinabi nating tipan, ang tipan ay hindi lamang sa Diyos at kanyang bayan. Ang tipan ay hindi lang din sa mag-asawa, pero ang tipan ay sa pagitan ng Diyos at ng isang tao. Bawat isa sa atin ay may tipan sa ating Panginoon. Pero ang tipan na ito, katulad ng sinasabi sa unang pagbasa, kahit nagtaksil ang bayang Israel, kahit gumawa ng kasalanan, nagpapanibago at nananatili, hindi mawawala ang tipan ng Diyos. Pag sinabi nating tipan,
higit pa ito sa pangako. Pag sinabi nating tipan, higit pa din ito sa sumpa. Pag sinabi nating pangako, ang itinataya natin ay ang ating pangalan. At pag sinabi nating sumpa, ang tinataya natin ay ang ating pangalan at ang pangalan ng sinumpaan natin. Pero pag sinabi nating tipan, nandun ang pangalan natin at nandun ang pangalan ng Diyos. Kaya nga supposedly, hindi mapipigtal ang tipan, hindi matutunaw ang tipan, hindi mawawala ang tipan. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaano na sinasabi ng Diyos, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na noong una ay hindi kasama sa plano ng Diyos ang paghihiwalay ng mag-asawa. Wala sa plano ng Diyos ang paghihiwalay ng mag-asawa. Kaya nga sinasabi, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Permanente sana ang pakikipagtipan ng mag-asawa. Kaya nga lang, pagka nagsawa na, aalis na lang. Yung permanente gustong gawing pansamantala. Kapag ka nasaktan, aalis na lang din. Yung permanente gustong gawing pansamantala. Kapag ka ayaw na, aalis na lang. Yung permanente gustong gawing pansamantala. Yung pinagsama ng Diyos, gustong paghiwalayin ng mga tao. Pero kung tatanungin natin yung tanong ng mga Pariseo, bakit pinayagan ni Moises na magkaroon ng kasulatan para sa diborsyo? Mga kapatid, yung konteksto ng diborsyo nung panahon ni Moises, nangyari iyon dahil marami talagang naghihiwalay. Pero nung panahon na yon, yung paghihiwalay, wala namang pahintulot talaga. Pero dahil sa sobrang dami ng naghihiwalay, nung panahon ni Moises, ninarapat ng Diyos na gumawa ng kasulatan, ng guideline, ng batas para protektahan ang mag-asawa, para protektahan ang tipan ng mag-asawa. Pero hanggang ngayon, umaalingaw-ngaw pa rin sa atin. Pero aminin man natin o hindi, may mga tao naman talaga na walang kapasidad na gumawa ng pamilya. May mga tao na talagang hindi naman talaga pwedeng magkaroon ng asawa. May mga tao na talagang walang capacity na maging asawa, maging ama o ina na magbuo ng pamilya. Yan yung katotohanan. Kaya nga meron tayong annulment sa simbahan para mapatunayan natin na in the first place, yung taong pinili mo ay wala naman talagang kapasidad na maging asawa o maging pamilya. Pero ang mas malalim na problema, yung pagtingin natin sa kasal, lalo na sa kasalukuyan, itinutulad natin sa pagtingin sa sarili nating buhay at sa Diyos. Dahil kung minsan, kung papaanong gusto nating maghiwalay yung mga mag-asawa, ganun din, gusto nating humiwalay sa Diyos. Gusto nating mapalayo sa Diyos. 'Di ba? Siguro yung iba sa inyo dito makaka-relate kapag sinabi ko na kung minsan kapag merong trahedya na nangyari sa buhay natin, anong mangyayari? Minsan gusto nating sisihin ng Diyos. At pag sinisi natin siya, di na tayo magsisimba. Ibig sabihin, humihiwalay sa Diyos. Kapag merong mga panalangin na hindi natutupad, anong nangyayari minsan? Hindi na lang maniniwala, hindi na lang magsisimba. Ibig sabihin, humihiwalay sa Diyos. Kapag merong mga expectation tayo na gustong ipagawa sa Diyos at hindi niya tinutupad, anong nangyayari? Humihiwalay, lumalayo sa Diyos. Mga kapatid, ang tipan ay hindi lamang sa mag-asawa. Ang tipan ay sa Diyos
at sa sarili din natin. Pero minsan, gusto nating humiwalay. Minsan, gusto nating lumayo. Pero ang paalala sa atin at ang pag-asa na binibigay sa atin, katulad din ng sa unang pagbasa, kung papaanong hindi tumigil ang Diyos sa kanyang pagtawag sa bayang Israel, kahit ang Israel ay ilang beses nagtaksil, ganun din naman, kahit ilang beses tayong magtaksil sa Diyos, patuloy niya tayong tatawagin, patuloy niya tayong papupuntahin at lalapitan, patuloy niya tayong lalapitan para mapasa kanyang muli. Dahil in the first place, sa simula pa lang, hindi ganun ang plano ng Diyos. Hindi niya planong maghiwalay ang mag-asawa at lalong hindi niya plano na mahiwalay tayo sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, ipagdasal natin yung mga pamilya. Ipagdasal natin yung mga mag-asawa, lalo na yung mga nagdadaan sa pagsubok, na nawa, katulad ng Diyos at ng kanyang bayan, manatili ang tipan, manatili ang pagsasamahan. At ganun din, lagi nating tatandaan, kahit tayo humiwalay, kahit tayo umaayaw, kahit tayo layo ng layo, ang Diyos patuloy na gumagawa ng paraan para makipagbalikan. Dahil lagi siyang tumatawag, lagi niya tayong inuuna, lagi niyang pinapanatili ang tipan sa pagitan natin, sa pagitan mo, sa pagitan ko, sa pagitan niya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda. Ngayong si San Roque ay ginugunita, pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Patalastas, ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.